Ang kasong pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mga pinakanakakabahalang serye ng krimen na umalingaw-ngaw sa Taiwan. Isang kwento ng isang lalaking sa unang tingin ay tila ordinaryo, tahimik at mapagkakatiwalaan. Ngunit unti-unting nabunyag ang isang madilim na lihim na matagal niyang naitago. Sa loob ng mahigit isang dekada, sunod-sunod na trahedya ang tumama sa kanyang pamilya. Mga pagkamatay na unang itinuring na aksidente, ngunit kalaunan ay nagdulot ng matinding pagdududa. Habang dumarami ang mga insidenteng hindi maipaliwanag, unti-unting nabuo ang isang nakakatakot na pattern na hindi na maaaring baliwalain. At nang matagpuan ang bangkay ng isang babae sa isang liblib na bangin, nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Isang pagsisiyasat na magbubunyag ng mga sikreto, kasinungalingan at posibleng mga krimen na matagal nang nakatago sa likod ng katahimikan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng mga aksidenteng ito at hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa pera? Ito ang kwento ni Chen Ruiqing. Ang kasong ito ay naganap sa Jushan Township ng Tuo County, Taiwan. Noong umaga ng ika-12 ng Mayo taong 2003, isang batang magkasintahan ang naglalakad sa kabundukan upang mangalap ng mga halamang gamot at doon nila nadiskubre ang isang nakakagulat na eksena. Isang hindi pa nakikilalang bangkay. Dahil liblib at kakaunti ang tao sa lugar, agad silang bumaba ng bundok at nagtungo sa nag-iisang malapit na kainan upang humingi ng tulong. Habang nanginginig ang kanilang mga boses, isinalaysay nila sa may-ari ng kainan ang kanilang natuklasan kaya't agad itong tumawag ng pulisya. Makalipas ang halos 15 minutong paghihintay, dumating din ang mga pulis at sa tulong ng magkasintahan, tinahak nila ang masukal na daan paakyat sa bundok. Pagdating sa pinangyarihan, natagpuan nila ang bangkay ng isang babae na nakahandusay sa matarik na bahagi ng bato. Tinatayang nasa edad 40 hanggang 50 ang biktima, nakasuot ng damit ngunit hubad mula baywang pababa at walang suot na panloob. Sa unang pagsusuri pa lamang ay malinaw na hindi ito kaso ng pagpapakamatay o aksidente. Sa mas masusing pagsusuri, napatunayan ang hinalang ito. Tinatayang 2 araw pa lamang mula nang siya ay pumanaw at may bakas sa kaliwang braso na tila ito ay itinali na nagpapahiwatig na maaaring siya ay sinaktan bago namatay. Bukod dito, may ebidensya ng matinding tama sa likod ng kanyang ulo at kalaunan ay natukoy na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkasakal. Kilala ang Nantou County sa payapa at simpleng pamumuhay kaya't ang ganitong uri ng krimen ay hindi pa kailanman naranasan sa lugar. Dahil dito, umusbong ang mga pangunahing tanong kung sino ang pumatay sa babaeng ito at ano ang motibo. Upang masolusyonan ang kaso, kinakailangan munang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Gayunpaman, walang anumang bagay na magbibigay ng pagkakakilanlan ang natagpuan sa kanyang katawan at nawawala rin ang kanyang telepono at pitaka. Ang tanging naiwan na bakas ay ang 7 numerong Arabic na nakasulat sa kanyang kaliwang palad. Ipinakalat ng pulisya ang paglalarawan ng biktima sa pag-asang may makakakilala rito at hindi nagtagal ay may isang lalaking nagngangalang Du ang lumapit upang magbigay ng impormasyon. Kinumpirma niya na ang biktima ay ang kanyang ina na si Chen Yiling, 48 years old at isang single mother na may 3 anak at nagpapatakbo ng matagumpay na karaoke bar sa kanilang bayan. Kapansin-pansin na nawawala rin ang kanyang mamahaling handbag, relo at kwentas, kaya't sa unang tingin ay pinaghinalaan ng pulisya na ito ay isang kaso ng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Sa pagsusuri ng kanyang mga record sa bangko,
Lumabas sa CCTV footage ang isang lalaking nakasuot ng mabigat na disguise na nagtangkang mag-withdraw ng pera, ngunit nabigo dahil mali ang PIN. Ayon sa mga nakakakilala kay Chen Yiling, maayos ang kanyang pagkikitungo sa negosyo at maganda ang relasyon niya sa mga kapitbahay kaya't wala siyang kilalang kaaway. Dahil dito, lalo pang naging misteryoso kung sino ang lalaking nasa CCTV. Sa puntong ito, naalala ng isang investigador ang 7 numerong nakasulat sa palad ni Chen Yiling. Inisip niya kung maaaring ito ay isang numero ng telepono at sa investigasyon ay natuklasan na ang numerong iyon ay konektado sa isang apartment building sa Mingxiang Township, Chiayi County na pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Lin. Gayunpaman, lumitaw ang isang mas malaking problema. Si Mr. Lin ay isang landlord at ang gusaling iyon ay pinaparentahan sa daan-daang tao na pawang mga tenant niya. Dahil dito, posibleng kahit sino sa kanila ang may-ari ng naturang numero kaya't hindi agad matukoy ng pulisya kung saan magsisimula. Sa kabutihang palad, nagbigay ng bagong direksyon ang investigasyon sa mga koneksyon ng biktima. Noong araw na siya ay nawala, nagtungo si Chen Yiling sa Nangong Temple sa Luija Township, Tainan kung saan iniwan niya ang kanyang sasakyan sa isang attendant bago sumama sa isang hindi pa nakikilalang tao. Pagkamat walang impormasyon tungkol sa plaka ng sasakyan, nagawa ng pulisya na masundan ang ruta nito gamit ang iba't ibang datos. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga CCTV footage sa kahabaan ng daan, sinikap nilang matukoy ang sasakyan at matapos ang masusing investigasyon ay natagpuan din nila ito. Ang may-ari ng sasakyan ay isang lalaking nagngangalang Chen Ruiqing at ang pangalang ito ay tumugma rin sa listahan ng mga tenant na ibinigay ni Mr. Lin. Nang makita ng investigador ang pangalang ito ay agad niya itong nakilala. Isa ito sa mga pinakatumatak na pangalan sa kanyang buong karera sa pulisya. Si Chen Ruiqing ay kilala sa Chiayi City bagamat sa isang kakaibang paraan. Ipinanganak sa Chiayi County. Kinilala siya bilang may talento noong kabataan at matapos magretiro mula sa Air Force. Nagtrabaho siya bilang driver ng oil truck sa Mingxiang Oil Supply Center ng Chinese Petroleum Corporation. Kalaunan, sa pamamagitan ng sariling pagsisikap ay naging engineer siya sa Oil Distribution Center. Sa unang tingin, tila mabagal siyang umintindi ngunit sa katotohanan ay mahusay siyang magitungo sa kapwa kaya't maganda ang impresyon sa kanya ng mga kapitbahay at katrabaho. Noong dekada 1980, kumikita siya ng humigit kumulang 80,000 New Taiwan dollars o nasa 19,600 hanggang 22,400 kada buwan na maituturing na mataas na antas ng kita sa panahong iyon. Gayunpaman, tila patuloy na pinaglaruan ng kapalaran si Ruiqing. Habang umuunlad ang kanyang karera, sunod-sunod namang trahedya ang tumama sa kanyang pamilya. Ang dalawa niyang asawa at isang anak ang namatay sa magkakahiwalay na insidente. Sa paningin ng iba, mistulang siya isang taong sinusundan ng malas na para bang may mabigat na kapalarang nakadikit sa kanya. Noong 1974, pinakasalan niya ang 22 anyos na si Zheng Beixia at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at 2 anak na babae. Kilala sila bilang isang huwarang pamilya. Hindi nag-aaway ang mag-asawa at madalas nilang isama ang kanilang mga anak sa pamamasyal, ngunit nagbago ang lahat noong 1985 nang mangyari ang isang aksidente. Tinamaan si Beixia ng nahulog na electric fan mula sa kisame at naospital. Bagamat mukhang malubha, ang kanyang tinamo lamang ay bali sa binti at bahagyang concussion. Subalit,
Sa ikalawang araw ng kanyang pananatili sa ospital, bigla siyang nahulog mula sa kanyang kama. Dahil sa pagkakahulog na iyon, nagkaroon siya ng pagdurugo sa loob ng utak at makalipas ang ilang araw, siya ay namatay sa kabila ng agarang gamutan. Ang taas ng kama sa ospital ay tinatayang 27 inches lamang, kaya't mahirap ipaliwanag kung paanong ang ganitong pagkakahulog ay nagdulot ng kamatayan. Gayunpaman, wala nang nagawa ang pamilya Chen kundi tanggapin ang nangyari at dahil dito, nakatanggap si Chen Ruiqing ng humigit kumulang 2.35 million new Taiwan dollars o mga 4.5 million hanggang 4.7 million pesos bilang insurance compensation. Pagkalipas lamang ng 6 na buwan mula sa pagkamatay ni Bisha, muling nagpakasal si Ruiqing kay Wang Shuying na isang diborsyadang guro sa elementarya na may isang anak na lalaki. Bagamat pareho na silang may pinagdaraanan sa buhay, tila natagpuan nila ang katahimikan at kasiyahan sa kanilang pagsasama. Ngunit muli, isang trahedya ang dumating noong 1988 nang madiskubri ni Ruiqing na ang kanyang stepson ay nakikisalamuha sa mga kabataang may masamang impluwensya. Pag-uwi niya, nagkaroon sila ng pagtatalo at dahil sa galit, tumakas ang bata mula sa bahay. Sa kasamaang palad, habang pababa ng hagdan, siya ay nadulas at tumama ang kanyang ulo at kalaunan ay namatay. Matapos ang insidenteng ito, labis ang sakit at pagsisisi na naramdaman ni Ruiqing tuwing haharap siya kay Shuying, ngunit wala silang magawa kundi tanggapin ito bilang bahagi ng kapalaran. Lumipas ang panahon at tila unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay, ngunit pagsapit ng huling bahagi ng 1995, muling dumating ang isa pang trahedya. Ang biological na anak ni Ruiqing na si Chen Jianhong ay nasugatan habang mag-isa sa labas. Pag-uwi niya ay nagreklamo lamang siya ng pananakit ng ulo at hindi na ipaliwanag kung paano siya nasaktan. Habang papunta sa ospital, siya ay nawala ng malay at kalaunan ay namatay dahil sa pagkakaantala ng gamutan at ang susunod na pagkawala ng 2 anak ay nagdulot ng matinding lungkot sa pamilya. Ang mga kapitbahay ay puno ng simpatya at hindi maunawaan kung bakit tila paulit-ulit na dumarating ang malas sa kanilang buhay. May ilan pang ang nagmungkahi na ipasuri sa feng shui ang kanilang bahay sa paniniwalang maaaring may masamang epekto ito sa kanilang kapalaran, ngunit hindi pa rito natapos ang lahat. Makalipas lamang ang 1 taon, isa na namang aksidente ang naganap kay Wang Shuying. Posibleng dala pa rin ang matinding lungkot sa pagkawala ng kanyang anak. Nawalan siya ng konsentrasyon habang nagmamaneho at bumangga sa guardrail sa gilid ng kalsada. Nang makatanggap ng tawag si Ruiqing mula sa pulisya, nalaman niyang pumanaw na ang kanyang asawa. Sa puntong ito, maaaring isipin na ito na ang rurok ng trahedya sa kanilang pamilya. Ngunit ang mga susunod na pangyayari ay lalo pang nagdulot ng mga katanungan tungkol sa susunod na kakaibang insidente. Noong 1997, ikinasal muli si Ruiqing sa 3 pagkakataon sa isang single mother na may anak na lalaki. Ang kanyang pangalan ay Yan Liqin, na may-ari ng isang tindahan ng damit at ang kanyang anak ay nasa high school na. Bagamat tila may kabagalan si Ruiqing sa panlabas na anyo, ipinakita niya ang kabutihan sa anak ng kanyang asawa na madalas niya itong ihatid lalo na kapag umuulan. Dahil sa kanyang matatag na trabaho at mataas na kita, naniniwala si Liqin na siya ay isang lalaking maaasahan para sa hinaharap. Ngunit nang magsimulang umayos ang kanilang buhay, muling dumating ang trahedya.
Makalipas lamang ang 1 taon, ang anak ni Li Chin na si Chen Zhongqing ay nasawi sa isang aksidente sa kalsada. Dahil mas matanda na ang bata, hindi na ito mahigpit na binabantayan ng mag-asawa, lalo na ni Rui Ching bilang stepfather. Noong gabing iyon, maaga silang natulog ngunit bandang hating gabi, nagising si Rui Ching upang magbanyo at doon niya natagpuan ang kanyang stepson na nakahiga sa sofa na may sugat sa ulo. Agad niyang ginising ang kanyang asawa at sinabing ihanda ang sasakyan habang binubuhat niya ang bata pababa at sa kabila ng magdamag na gamutan sa ospital. Hindi pa rin siya nailigtas ng mga doktor. Matapos ang isang simpleng libing, tila muling bumalik sa normal ang kanilang buhay, ngunit hindi tulad ng mga nakaraang insidente. Isang lihim na investigasyon ang isinagawa hinggil sa pagkamatay ni Chen Zhongqing. Naging mapagduda ang mga pulis kung paano naging posible na ang isang malubhang aksidente na nagdulot ng seryosong pinsala sa ulo ay hindi agad naiulat sa mga otoridad. Bukod dito, bakit tila hinintay pa nilang pumanaw ang biktima bago ito iniulat? Ang mga detalyeng ito ay lalo lamang nagpalalim sa misteryo ng sunod-sunod na trahedya sa pamilya ni Rui Ching. Batay sa lokasyong ibinigay ni Rui Ching tungkol sa insidente, walang natagpo ang CCTV sa lugar at hindi rin niya matukoy ng eksakto kung saan ito nangyari. Higit pa rito, walang bakas ng banggaan sa bisikleta ni Zhongqing na nagdulot ng malaking tanong kung paano siya nakauwi ng may ganitong malubhang pinsala. Habang sunod-sunod ang tanong ng pulisya, biglang binago ni Rui Ching ang kanyang pahayag. Ayon sa kanya, nang matagpuan niya ang bata sa sofa, ito ay wala ng malay at ang nauna niyang sinabi ay pawang haka-haka lamang. Ipinagpalagay niya raw na aksidente ito sa kalsada. Ngunit sa halip na linawin ang sitwasyon ay lalo lamang itong naging magulo at hindi lohikal. Lalo pang naging kahina-hinala ang lahat ng suri ng pulisya ang insurance records ni Zhongqing. Nadiskubre nila na 3 buwan bago ang insidente ay kumuha si Rui Ching ng accident insurance para sa bata mula sa 5 magkakaibang kumpanya na may kabuang halaga na umaabot sa milyon-milyon. Ito ay nakapagtataka dahil isang ordinaryong estudyante lamang si Zhongqing at hindi naman sangkot sa anumang mapanganib na gawain. Sa buwan ng sahod na 80,000 new Taiwan dollars ay gumagastos si Rui Ching ng humigit kumulang 20,000 hanggang 30,000 new Taiwan dollars para sa insurance premiums ng bata. Isang halagang tila hindi makatuwiran. Higit pa rito, walang kaalam-alam si Li Chin tungkol sa mga insurance policy na ito. Bilang depensa, sinabi ni Rui Ching na puno ng hindi inaasahang aksidente ang buhay at dahil sa kanyang mga naranasang pagkawala, naging mas maingat siya pagdating sa insurance. Dagdag pa niya na ang kanyang mga kaibigan sa industriya ng insurance ang nagrekomenda sa kanya na kumuha ng maraming policy para sa kanyang stepson. Upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, pumayag siyang sumailalim sa lie detector test, ngunit hindi naging pabor sa kanya ang resulta dahil hindi niya naipasa ang ilang mahalagang tanong. Sa mga nakaraang insidente, magkakahiwalay ang mga ito at hinawakan ng iba't ibang unit kaya't walang nakapansin ng anumang kakaiba. Ngunit nang isagawa ang isang komprehensibong investigasyon, napansin ang mga kahina-hinalang pagkakatulad na karamihan sa mga biktima ay namatay dahil sa matinding pinsala sa ulo at kadalasang iniuugnay sa aksidente o pagkakahulog. Isa pang mahalagang detalye ay maliban sa kaso ni Wang Shuying, si Rui Ching ang laging nag-iisang tao na nasa lugar ng insidente sa oras ng pangyayari. Dahil dito, naging mahirap ipaliwanag ang lahat bilang simpleng pagkakataon lamang. Sa kabila ng pagdududa ng pulisya,
nanatiling kalmado si Wei Cheng. Samantala, nagsimula ng iulat ng media ang umunoy pagkakasangkot niya sa pagpatay sa kanyang mga asawa at anak para sa insurance fraud na lalong nagulo ang takbo ng investigasyon. Bago pa makakilos ang pulisya, siya na mismo ang lumapit sa mga mamamahayag at habang umiiyak, inakusahan niya ang pulisya ng paninira ng kanyang pangalan. Kasabay nito, pinilit din niya ang mga insurance company na agad ibigay ang mga claim na nagdulot ng pagbabago sa opinyon ng publiko. Kalaunan, gumamit ang pulisya ng wiretapping at surveillance upang imbestigahan ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak, ngunit wala pa ring nakuhang matibay na ebidensya. Sa teorya, dahil sa kanyang mataas na kita, hindi dapat siya nagkakaroon ng kakulangan sa pera at ayon sa kasabihan, kahit mabangis na tigre ay hindi kakain ng sariling anak, lalo na't isa sa mga nasawi ay ang sarili niyang anak. Dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, pansamantalang isinara ang investigasyon. Sa huli, nakatanggap si Wei Cheng ng insurance compensation na 160,000 New Taiwan dollars o humigit kumulang 310,000 pesos hanggang 320,000 pesos noong panahong iyon. Mas mababa kumpara sa mga nauna niyang natanggap marahil dahil sa mga pagdududa sa kasong ito. Sa kabuuan, sa loob ng 13 taon ay umabot sa 20 million New Taiwan dollars o mga 38.5 hanggang 40 million pesos ang kabuang insurance na natanggap niya mula sa pagkamatay ng kanyang mga kapamilya. Bagamat pansamantala siyang nakaiwas sa pananagutan, nagsimulang mawala ng tiwala sa kanya ang kanyang asawang si Li Chin. Maaaring dulot ito nang hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak o marahil ay dahil sa takot para sa sarili niyang kaligtasan, kaya't hindi na siya naglakas loob na manatili pa sa piling ni Wei Cheng. Sa huli, nagpasya siyang makipaghiwalay at simulan ang proseso ng diborsyo. Mula noon, tila huminto ang sunod-sunod na trahedya sa pamilya Chen. Hindi na muling nag-asawa si Wei Cheng at natural lamang na wala na ring nagtangkang pumasok sa buhay niya, ngunit makalipas ang 3 taon. Muling lumitaw ang kanyang pangalan sa publiko nang matagpuan ang bangkay ni Chen Yiling sa isang bangin at siya ay itinuring na pangunahing sospek. Sa katunayan, kahit hindi siya nag-asawa, hindi naman siya nanatiling tahimik. Patuloy siyang nagipagrelasyon sa iba't ibang babae, naghahanap ng mga nobya at gumagamit ng iba't ibang dahilan upang makahingi o makakuha ng pera mula sa kanila. At noong 10 ng Mayo 2003, doon niya nakilala si Chen Yiling. Nang mapansin niya na maayos ang kalagayang pinansyal ni Yiling, agad niya itong niligawan ng masikasig. Dahil sa kanyang karanasan sa pagkikipagrelasyon sa iba't ibang babae sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal ay napahangan niya si Yiling na pumayag namang sumama sa kanya sa isang hiking trip sa Jushan. Sa pagkakataong ito, mas naging matibay ang ebidensyang nakalap ng pulisya sa tulong ng teknolohiya. Bukod sa numerong nakasulat sa palad ni Yiling at mga CCTV sa kalsada, sinuri rin nila ang call history nito at lumabas na sa loob ng 3 araw bago siya mamatay. Paulit-ulit na lumitaw ang iisang numero. Agad nilang natunton ang numerong ito sa isang pampublikong phone booth at sa CCTV na katabi nito ay malinaw na nakunan ang mukha ni Wei Cheng. Dagdag pa rito, nakuha rin ng pulisya ang footage kung saan ginagamit niya ang bank card ni Yiling upang mag-withdraw ng pera. Kinumpirma rin ng mga tauhan sa checkpoint ang kanyang pagkakakilanlan noong araw ng insidente, kaya't sa puntong iyon, sapat na ang ebidensya upang siya ay arestuhin. Gayunpaman, bago pa man ito maisakatuparan,
Bigla siyang naglaho at sabay-sabay na namatay ang lahat ng kanyang mga telepono. Makalipas ang ilang araw, noong ika-22 ng Mayo taong 2003, nasagap ng pulisya ang isang tawag mula sa kanya patungo sa kanyang nobyang si Xiao Suhui. Sa tawag na iyon, sinabi niyang siya ay nasugatan at nasa ospital at hinihiling na puntahan siya upang alagaan. Dito na pag-alaman na sabay niyang pinanatili ang relasyon nila ni Suhui at Yiling. Agad na nagtungo ang pulisya sa ospital upang isagawa ang pag-aresto at nadatnan nila si Wei-ching na nakahiga sa kama na puno ng pasa ang kanyang katawan at tila malubhang nasaktan. Samantala, si Suhui na nasa tabi niya ay nagulat at nanginginig nang biglang pumasok ang mga pulis. Napansin din nila ang suot niyang Rolex na relo na kalaunan ay nakilalang pag-aari ni Yiling at sa paghahalughog. Natagpuan kay Wei-ching ang telepono, pitaka at 2 blankong tseke ng biktima. Sa isinagawang interogasyon, nanatiling kalmado si Wei-ching dahil sa bigat ng ebidensya. Napilitan siyang aminin ang pagpatay kay Yiling, ngunit iginiit niyang hindi ito planado at naganap lamang dahil sa pagtatalo habang sila ay nasa kotse. Sa kabila nito, batid ng pulisya na hindi siya isang simpleng suspect. Nakita nila kung gaano siya katalino at kontrolado ang kanyang emosyon na maaaring dahilan kung bakit matagal siyang nakaiwas sa hustisya, ngunit kasabay nito, may bagong direksyong natuklasan ang investigasyon. Napag-alaman na mula sa pagkamatay ng kanyang 2 asawa at 3 anak, nakatanggap siya ng halos 20 million New Taiwan dollars bilang insurance payout. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mataas na kita, wala siyang naipundar ni wala ang ari-arian, sasakyan o anumang investment. Dahil dito, nagtanong ang pulisya kung saan napunta ang lahat ng perang iyon. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, unti-unti nilang nabunyag ang tunay na pagkatao ni Wei-ching. Ang lalaking mukhang simple at tila mabagal umintindi ay isa palang adik sa sugal. Dahil sa patuloy na pangangailangan ng malaking halaga para sa pagsusugal, nagsimula siyang umutang sa mga loan shark at dahil hindi niya mabayaran ang mataas na interes, ang mga pasa sa kanyang katawan ay mula pala sa pananakit ng mga naniningil mula sa iligal na pagpapautang. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang tumigil si Wei-ching sa pagtanggi at inilahad ang buong pangyayari sa pagpatay kay Yiling. Ayon sa kanyang salaysay, masaya umanong sumama si Yiling sa kanya na hindi alam na iyon na pala ang huli niyang biyahe. Habang nasa daan, inalok niya ito ng mga tabletang aniyay para sa atay na iniinom niya at dahil walang pagdududa, uminom si Yiling ng 2 at mabilis na nakatulog, ngunit sa katotohanan, ang mga iyon ay hindi gamot sa atay kundi mga pampatulog. Nang ihinto niya ang sasakyan sa gilid ng bangin, sinamantalan niya si Yiling, kinuha ang lahat ng kanyang gamit at saka itinulak pababa. Plano niyang mahulog ito sa malalim na bangin upang walang bakas na matira, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napigil ang pagbagsak nito sa isang bahagi ng bato, dahilan upang matagpuan ang bangkay. Bagamat inamin niya ang krimen ay hindi pa rin nasiyahan ang pulisya. Alam nilang hindi si Yiling ang una niyang biktima, ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, tumanggi siyang umamin na ang mga naunang pagkamatay ay may kaugnayan sa insurance. Dito na pagtanto ng pulisya na kailangan nilang baguhin ang kanilang paraan. Sa halip na direktang interogasyon, nagsagawa sila ng mas malalim na pagsusuri sa kanyang personal na buhay upang makahanap ng kahinaan sa kanyang pag-iisip. Sa kanilang investigasyon, natuklasan nilang pinapahalagahan ni Wei-ching ang pagsamba sa mga ninuno.
Bukod dito, sapat na ang kaso ni Yiling upang siya ay mahatulan ng kamatayan kaya't ginamit ito ng pulisya upang hikayatin siyang magsalita. Ipinangako nila na tutulungan siyang maisagawa ang tamang ritual para sa kanyang mga ninuno at poprotektahan ang kanyang 2 anak na babae mula sa panghihimasok ng media. Sa huli, ito ang nagbukas sa kanya upang ilahad ang lahat ng kanyang lihim. Ayon sa kanyang pag-amin, maliban sa kanyang ikalawang asawa, lahat ng iba pa ay siya ang pumatay. Gayunpaman, nagduda pa rin ang pulisya lalo na sa pagkamatay ni Wang Shuying na una niyang sinabing aksidente. Noong ika-11 ng Agosto 1996, bumangga umano si Wang Shuying sa guardrail sa gilid ng kalsada at namatay dahil sa matinding pinsala sa ulo. Ngunit kakaiba dahil halos walang bakas ng banggaan ang sasakyan at may sugat siya sa kanang bahagi ng ulo na hindi maipaliwanag bukod pa sa kawalan ng brake marks sa kalsada. Nagkaroon lamang ng malaking pagbabago sa kaso noong Hunyo 2003 nang may lumitaw na saksi. Isang katrabaho na may apelidong Guo na nagsabing na isa kanya si Rui Ching malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dahil dito, tuluyan ng umamin si Rui Ching. Lumabas ang nakakabahalang katotohanan na hindi aksidente ang pagkamatay ni Wang Shuying kundi planadong pagpatay. Nakipagtalo siya rito sa loob ng sasakyan saka hinampas sa ulo gamit ang kahoy na pamalo bago sinadyang ibangga ang sasakyan upang magmukhang aksidente. Inamin din niya ang pagkamatay ng kanyang unang asawa na si Zheng Bisha. Bagamat unang nasugatan ito dahil sa nahulog na electric fan. Ang tunay na sanhi ng kanyang kamatayan ay ang marahas na pagbangga ng kanyang ulo sa pader habang sila ay nagtatalo bago siya ma-discharge sa ospital. Dahil sa takot, inayos niya ang eksena upang magmukhang aksidente ang pagkahulog mula sa kama ng ospital. Noong una, labis siyang binabagabag ng nangyari ngunit nang matanggap niya ang malaking insurance payout, tuluyan nang nagbago ang kanyang pag-iisip. Mula roon, unti-unti siyang nahulog sa paggawa ng krimen at naging isang taong walang pakundangan na planadong isinasagawa ang mga pagpatay upang kumita mula sa insurance. Sa tuwing siya ay nalulubog sa utang, naaalala niya ang madaling pera mula sa insurance claims hanggang sa hindi na niya napigilan ang sarili na ulitin ito. Sa una, hindi pa niya kayang saktan ang sarili niyang anak kaya't ang kanyang stepson ang kanyang naging target. Sa gitna ng pagtatalo, marahas niyang ipinukpok ang ulo nito sa pader at inayos ang eksena upang magmukhang aksidente. Matapos muling makatanggap ng malaking halaga, tuluyan na siyang nalugmok sa siklo ng kasamaan at kalaunan ay pinatay na rin niya ang kanyang sariling anak. Nang mapasama si Chen Jianhong sa isang gang at hindi sumunod sa kanyang mga babala, hinampas niya ito ng bato hanggang sa ikamatay. Sinundan ito ng pagpatay kay Wang Shuying gamit ang pamalo at ang pagsasaayos ng aksidente sa sasakyan. Ang kanyang ikalawang stepson na si Chen Zhongqing ay pinatay rin niya at muli itong ginawang tila aksidente sa sasakyan. Nang bumaba si Yan Lichin mula sa sasakyan upang kumuha ng isang bagay, doon niya ipinukpok ang ulo ni Zhongqing sa matalim na bahagi ng hagdanan. Sa panahong ito, napapansin na ng pulisya at mga insurance company ang mga kahina-hinalang pangyayari, kaya't napilitan siyang tumigil pansamantala. Kalaunan, bumalik siya sa pakikipagrelasyon sa mga babaeng nasa hustong gulang, niloloko ang mga ito para sa pera at pabor, hanggang sa tuluyang mabunyag ang lahat dahil sa kaso ni Yiling.
Ang lahat ng perang kanyang nakuha mula sa mga babae at sa kanyang sahod ay naubos lamang sa pagsusugal. Ang pinakanakakabahala sa lahat, natagpuan ng pulisya ang isang notebook sa kanyang mga gamit na naglalaman ng mga petsa ng kapanganakan at kamatayan ng lahat ng kanyang mga kapamilya, na tila maingat niyang itinala ang bawat detalye ng kanyang mga naging biktima. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, nabunyag na ginagamit ni Ruijing ang mga petsang iyon bilang mga numero sa pagtaya sa lottery. Habang lumalaki ang mga epekto ng mga kasong ito sa publiko, mas marami pang tao ang kusang loob na nagbigay ng impormasyon sa pulisya, at doon nila napagtanto na posibleng higit pa sa 6 ang bilang ng mga nasawi na may kaugnayan sa kanya. Isa sa mga bagong impormasyon ay tungkol kay Wang Xinyi, na malapit na kaibigan ng kanyang ikalawang asawa na si Wang Shuying, na biglang nawala noong Hunyo 1995 matapos makatanggap ng isang tawag. Nabatid din na dati itong nagpahiram ng pera kay Ruijing, kaya't matapos mabunyag ang kaso, nagsimulang maghinala ang kanyang pamilya na may kakaiba sa kanyang pagkawala. Bukod dito, ang dati ring katrabaho ni Ruijing na si Wang Shumei na kilalang malapit sa kanya ay misteryosong nawala noong 1998. Kahit pa pumanaw ang kanyang asawa at panganay na anak, hindi na siya kailanman umuwi at may isa pang babae mula sa Chaoyi City na pinaghihinalaang nawala rin dahil sa ugnayan kay Ruijing. Gayunpaman, sa kabila ng mga kasong ito ng pagkawala, mariing itinanggi ni Ruijing ang anumang kinalaman. Bago ang paglilitis ay paulit-ulit niyang binabago ang kanyang pahayag, at sinubukan pa niyang suhulan ang pulisya ng 4 na milyong New Taiwan dollars o humigit kumulang 8 million pesos, ngunit hindi ito nagtagumpay. Noong 2004, siya ay hinatulan ng 5 death penalty at isang habang buhay na pagkakakulong. Ngunit sa huling pagdinig, isinaalang-alang ng hukom na ang kanyang pag-amin sa pagpatay sa 5 miyembro ng kanyang pamilya ay maaaring maging batayan ng pagbabawas ng parusa. Kaya't ang 5 hatol na kamatayan ay ginawang 20 taong pagkakabilanggo. At sa kabila nito, nananatiling buo ang hatol na kamatayan para sa pagpatay kay Chen Yiling. Noong 19 ng Abril 2013, pinayagan siyang makipagkita sa kanyang 2 anak na babae, at habang umiiyak ay sinabi niya na siya ay nagkamali at humihingi ng tawad. Ngunit hindi siya tiningnan ng kanyang mga anak at nakayuko lamang ang mga ito, at sa gitna ng kanyang pag-iyak, tahimik silang tumalikod at umalis nang walang sinasabi. Ilang sandali bago ang kanyang pagbitay, matapos niyang kainin ang kanyang huling pagkain, tila nang hina ang kanyang katawan habang siya ay dinadala sa lugar ng pagpapatupad ng parusa. Sa isang putok, tuluyang nagwakas ang buhay ng lalaking may anyong tao, ngunit nagtaglay ng malupit na kalooban. Matapos ang kanyang kamatayan, walang sino man ang gustong mag-angkin ng kanyang labi, at maging ang donasyon ng kanyang mga organo ay tinanggihan ng mga ospital dahil sa pangambang dala ng kanyang mga nagawa.